Earth signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliani Reyes. Meron tayo ditong love will come, be brave enough to accept it. Yan, anong klaseng love ba ito? That doesn't mean naman na yung love na to is romantic lamang, no? Yan po. Love will come, be brave enough to accept it. Ano kayang klaseng love ito? Okay. Tingnan natin. So, yun, huwag kayong matakot daw na kayo ay mahalin at huwag din naman kayong matakot magbigay ng pagmamahal. Earth signs. Pwede rin, meron pala dito. Siguro, meron dito, first time mom, ganyan. So, parang matatakot kayo, paano nyo ba mamahalin yung anak ninyo? Paano kayo magbibigay ng pagmamahal? Mensahe po natin, Spirit Guide. Pwede rin may paparating na new love life para sa inyo dito. Pwede rin friendship, ganyan. Baka kagaling nyo lang sa breakup or sa, yun nga, sa hindi magandang relationship. We have divine abuser. Okay. Tingnan natin. We have bankrupt. So, meron ba dito ang laki na nung nagastos ninyo sa pagpaparid? Yung tipong yung iba sa inyo, dito na halos naubos yung pera ninyo, na bankrupt na yung iba sa inyo. Kaka-manifest dun sa isang tao. Kakatanong kung kailan kayo magkaka-love life, etc. etc. So, maging wise din naman po kayo dito, sa paggastos. Yan, kasi yung iba sa inyo, or kaya pag meron kayong may pinapamanifest kayo about sa certain project, parang, alam mo, yung dito na kayo nakadepende, yung iba sa inyo. So, wag naman, 'di ba? You have your free will naman. Oo, you should use your critical thinking din also pagdating sa ibang bagay sa life mo. Kaya sinasuggest ko sa mga nagpaparead sa akin once a month or every 3 months kayo magparead. Mas okay po yun. Para bago yung energy. Hindi yung halos linggo-linggo, araw-araw, may nagpaparead, ganun. Okay lang yun. Kung iba-iba naman yung tanong ninyo. Pero kung pare-parehas lang naman yung sinasangguni ninyo, tas halos linggo-linggo kayo nagpaparead, you should accept. Meron kayong kailangang i-accept na something about your life, about your situation, pag ganun. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. Yan. Pero naintindihan ko yung mga hopeless na nagpaparead. Yung tipong ginawa na nila lahat pero wala pa ring epekto. Ayan. Wala pa ring nangyayari dun sa mga ginagawa nilang actions. Ayun, okay lang naman yun na lumapit kayo. Okay? Kasi baka ito nga yung makapagbigay sa inyo ng malinaw na kaisipan at mas magandang sabihin natin hakbang or ma-enlighten kayo kung ano ba talaga yung dapat ninyong gawin. Okay, we have Knight of Wands pagdating to sa work. So, ganadong-ganado yung iba sa inyo na magtrabaho. Ayan po. Na pumasok sa work ngayon. Kasi iba sa inyo kailangan yung bumawi. Medyo malaki yata na gastos niyo nitong mga nakakaraan. Kaya po ayan. So, ganadong-ganado kayong magtrabaho. Ganadong-ganado kayong kumilos ngayon. Earth signs. Tignan natin kamusta yung mga katrabaho mo. 10 of Pentacles. So, tignan mo. Meron bang ikakasal na katrabaho mo? Ayan po.
So, pwedeng invited kayo. So, meron din naman po dito, this is stability kasi. So, meron kayong, parang paulit-ulit lang kasi yung ginagawa ng iba sa inyo pagdating sa work. So, alam nyo naman na, yan, dire-diretso na yung trabaho po ninyo. I mean, kayo ng mga co-workers mo. Dire-diretso lang yung work ninyo ngayon. Focus lang kayo sa trabaho ninyo. We have 9 of Wands. Ayun nga, mukhang ayaw. Meron din dito ayaw magpaabala. So, talagang very focused sa work. Kaya din yung iba sa inyo, ayan, ganadong-ganado kayong pumasok sa work kasi madali lang ba yung gagawin ninyo? Parang alam mo na makakapag-relax ka ngayon sa work, no? I mean, magagawa mo kasi ng maayos at mabilis yung trabaho mo. Smooth lang ba ngayong araw na ito? Tignan natin, ano pa yung mensahe pagdating naman sa negosyo kung kayo po ay mayroong negosyo. We have 5 of Cups. Oh, may regrets kayo dito. Pagdating dito sa work, dito sa negosyo. Meron ba kayong hindi inaccept na offer dito pagdating sa inyong negosyo? Yan. Or may isang tao dito na nag-offer sa inyo ng something, ng help. Big help yun para sa inyo pero hindi nyo inaccept. So, ngayon parang nagre-regret kayo. Sayang pala that inaccept na natin yung in-offer sa atin ni Mr., ni Miss. Yun. Medyo, sabi natin, parang feeling mo nagkamali ka sa decision, no? Pagdating dito sa iyong negosyo. Kamusta naman yung sales? 7 of Wands. Medyo mahina po yung sales, ano? Medyo nahihinaan kayo sa sales. Pero lumalaban pa rin naman. Ayan. Meron lang kayo siguro mga unnecessary na bayarin na tinatanggal na ninyo. Pinuputol na ninyo. 5 of Swords. Medyo mahirap nga 50-50 yung energy na pinapakita dito. So, yung iba sa inyo, pwedeng may struggle kayo sa business, sa finances, pwedeng yun yung tinatanong ninyo. Pag every time na nagpapataro readings yung iba sa inyo, paano ba kayo makakabawi? Yung tipong ganon. So, ayan po. Medyo may struggle kayo dito pagdating sa business. Yes, medyo mahihirapan pa po na kayo ay makabawi. Parang matatapos yung 2024 na nasa healing stage pa lang kayo. O nasa recovery stage pa lang kayo. So, ayan, more on January po pinapakita dito. January, mas magiging stable yung business ninyo. Mas lalakas yung sales. Doon kayo talaga, masasabi mo na nakabawi na po kayo pagdating sa inyong negosyo. Tingnan natin pagdating naman sa kaperahan. Kamusta? Masaya ka ba sa kaperahan mo? Page of Pentacles. Hindi pa, kasi pwede po na hindi mo pa na kukuha talaga yung success na gusto mo. Earth signs. Pero nakikita ko naman dito, you're very willing to learn. Kung ano man tong pinagkakitaan mo, ganyan. So, nandun naman na masaya ka, pero hindi lang siguro sobrang saya. Kasi di mo pa nakikita yung outcome. Pero, yung pagiging masaya mo lang dun sa ginagawa mo is already a success na yan. We have Wheel of Fortune. Makakabawi po talaga kayo. So, claim nyo na yung positive energy na to. Na, yun nga lang talaga, by 2025 yung iba po sa inyo. Makakabawi talaga kayo dito sa mga losses po ninyo. At ayan, pwede rin naman na 10 days from now, hindi na to abutin ng 2025. 10 days from now, yung iba sa inyo, ayan po, may magandang opportunity, may magandang balita, may malaking pera na paparating po sa inyo rito. Siyempre, yung malaking pera na to is pwedeng nilakad ninyo or pinaghirapan nyo po talaga. Hindi yan yung basta na lang babagsak sa lap ninyo. Okay? Maging realistic po tayo sa ating mga iniisip, sa ating mga plans towards sa ating kaperahan. So, tignan natin pagdating naman po sa love life, okay? Check natin ang mga single natin. Mga single natin na earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mga single po, spirit guide na earth signs. Let's see. We have controlling. Power struggles lead to being manipulative. Okay. So, pwedeng hindi kayo yung nagiging manipulative eh. May tao sa
family ninyo, sa paligid ninyo, na minamanipulate kayo. Okay? So, depende yan sa age ninyo. For some of you, kaya kinaguide pa kayo or feeling ninyo minamanipulate kayo kasi pwedeng iba dito, bata pa. Yung iba naman, pwedeng nasa marrying stage na kayo, minamanipulate kayo. Parang alam mo yung sineset sa isipan mo na dapat mag-asawa ka na, etc. etc. So, nakokontrol kayo. Parang mas lalo kayong nahihirapan. Kasi dapat relax lang kayo eh. Diba na pag may dumating na relationship na tao sa buhay ninyo is may free will kayo kung i-accept niyo at saka walang pressure. Kaya lang kasi basta niyo nape-pressure kayo dito. Baka sa maling tao pa kayo mapunta kapag ganyan, kapag nagpa-pressure kayo. Kasi iisip mo, ay, baka nga siya na lang talaga yung taong para sa akin. Or baka wala nang darating na iba. So, ay, accept ko na nga siya. Kahit hindi mo naman mahal yung tao na yun. Or, diba, wala ka naman nafe-feel na kahit ano, na even spark towards that person. Wala kang nararamdaman na peace of mind. Pero dahil may mga nagsasabi, yun, nagpapakontrol ka. So, ayun po, huwag kayong magpa-control sa sinasabi ng ibang tao towards dito sa pagiging single ninyo or dapat makipagrelasyon na kayo, etc. So, tignan natin para naman po sa mga in a relationship. Sa mga in a relationship naman po, Spirit Guide, kamusta po? Avoid burnout. Fiery passion is consuming, sustain a lasting balance. Ayan po. So, iwasan yung ma-burnout dito sa inyong relasyon. So, wag masyadong maging clingy towards your person. So, yung person ninyo, baka meron din niyang inaayos pagdating sa kanyang finances. Baka siya yung nagkakaroon ng problema, no? Pagdating sa kanyang pera. So, wag mong sasabayan. Ganun lang yun. Kailangan matuto kayong magpakiramdaman ng person mo. Na, yun nga, di ba? Pag naman siya, pag alam mo yun, mararamdaman mo naman yun eh. Pag kilala mo na talaga yung tao, alam mo kung kailan siya masaya, alam mo kung kailan bad trip yung person mo. So, yun daw, di ba? Oo, tsaka wag kayong maging clingy talaga. Huwag kayo masyadong maging clingy towards your person. May buhay din yan. Meron din yang ibang inaasikaso, hindi lang kayo. Okay? Ayan po. So, avoid burnout. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, dapat sa person mo tumatakbo yung buhay mo, yung oras mo. Ganon din naman siya. Sabi ko nga, meron din kayong iba't ibang gawain, meron din kayong dapat asikasuhin. Yun yung dapat maintindihan ninyo. Kaya kung meron dito, nakakasakal na relationship, kausapin mo yung person mo, paintindi mo sa kanya yan, no? Na hindi lang dapat sa'yo umiikot ang buhay ko. Hindi naman porket sinabi natin na hindi lang dapat sa kanya iikot yung life mo, meron ka ng ibang i-entertain. Magkaiba naman yun, di ba? What I mean, di ba, kung meron kang trabaho, o kung sa trabaho, oras ng trabaho, focus ka sa work. Di ba? Huwag yung nasa trabaho ka, pero person mo yung iniisip mo. Yung tipong ganun. Okay? Check natin. Ano pa yung mensahe pagdating naman po sa love sa mga kasal na, ayan, sa mga married. Sa mga married naman natin, liberated path. Embrace freedom as you break through. Taking steps towards your true potential. Okay, meron naman dito. Pwede po na, tignan mo, parang natali na kayo, diba? Yan, natali na kayo dahil nga married na yung iba sa inyo. It's either, kung sa mga babae, parang hindi na kayo pwedeng mag-work. Diyan na lang kayo sa bahay. Okay, yung tipong, alam mo na meron ka pang mararating pagdating sa career mo, pero give up mo yon para sa family. Ngayon na pwedeng malalaki na yung mga anak nyo, pwede na kayong mag-work, no? Yung sabi natin, yung naiiwan nyo na ba sila? Yung pwede na silang iwan, meron na silang isip, ganyan, meron nang marunong magluto, maglinis ng bahay, yung kaya na nilang mabuhay. So, meron dito, gusto nyong bumalik, kaya lang ayaw na kayong payagan ng asawa ninyo. So, feeling mo dito, parang nakatali ka, no? Parang every time na ganun yung ginagawa o yung desisyon ng asawa mo, parang feeling mo binebetray ka niya. Tapos may nakikita rin ako dito, kung mga lalaki naman po kayo, is ang nangyayari naman dito, hindi na kayo pinapayagan, no, kahit isang beses. Alam mo yun, yung hindi na kayo pinayagan na makipagkita sa mga friends ninyo. Yung tipong ganun. Minsan lang to ha. Okay, minsan lang kayo makikipagkita pero hindi pa kayo pinapayagan. Yung tipong ganun. So, nangyayari tuloy, tumatakas kayo. Nagiging patakas tuloy. So, para kayong teenager, no? Takas kayo ng takas dyan sa pagkita sa mga friends mo. Which is hindi dapat ganun. So, ayan din. Parang ganito din yun yung avoid burnout natin para sa mga in a relationship. So, parang magkarugtong to.
Okay, yan. So, dapat may, ano pa din, may freedom pa rin naman, kahit papaano. Yung tipo, di ba, sabing, ano ba yun? Yung, ano ba yun? Yung me time, yung mga ganyan. So, bigay nyo rin po yun sa isa't isa, na kung kayo ay mag-asawa. Wag lang talaga madalas, yung tipong madalas makikipagkita sa friends, ganun, makipag-inuman, wag naman ganun. So, ayan lang po yung mensahe. Sabi nga, love will come, be brave enough to accept it. Pero sa pag-accept nyo kasi niyan, syempre may mga consequences yan. So, pag-usapan nyo rin yung mga consequences. Okay, yan lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.